Huwag na huwag kang lalapit sa mga pari. Ito pong argumento sa video na ito. Repent of your sins. Repent, malaking pagkakaiba yun sa confession. Ha? Huwag kayong mag-confess sa mga para, hindi kayo matutulungan nun, dumaretso kayo sa Diyos. Lalapit pa rin po ako sa mga pari. Hindi po dahil lang sa tradisyon, hindi po dahil sa nakasanayan, kundi sila po ang legit na inatasan ni Kristo. Hindi po yung mga self-proclaimed pastor, hindi po ang kung sino-sino lang, kundi ang mga taong may authority na galing mismo sa ating Panginoong Kristo. Ito pong pinaka-importanting tanong. In John 20:21 to 23, sinasabi dito, "As the Father has sent me, so I send you. Whose sins you forgive are forgiven them." Basahin niyo po ito ng mabuti. Hindi po ito metaphor. Hindi po ito suggestion. Hindi po ito optional. Ito ay authority. Ibinigay po ni Jesus ang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan sa mga apostol. Pansinin niyo po ito. Hindi niya sinabi na sa lahat ng tao. Hindi niya sinabi na sa crowd. Hindi niya sinabi na sa bawat believer. Sa mga apostol niya ibinigay. Bakit? Dahil po may structure ang kanyang simbahan. Hindi po ito chaos. Hindi ito kanya-kanya. Ito pong malalim na tanong. Kung wala talagang kailangan na priest, bakit ibinigay ni Jesus ang authority na ito? Para lang ba sa first century? O para sa simbahan hanggang sa ngayon? Malinaw po ang kasagutan dyan. Now, ito pong reality check. Kung tatanggihan mo po ang confession, tinatanggihan mo ang authority na ibinigay ni Kristo. Hindi po sa tao ang problema. Ang tinatanggihan mo po ay ang utos ni Jesus. Ngayon, ito pong hindi kayang sagutin po ng marami. Paano napunta sa mga pare ang authority? Well, ang sagot po dito ay malinaw. Hindi ito naputol, ito ay ipinasa. In Acts chapter 1 verse 20, sinasabi dito, pinalitan si Judas. Bakit ito mahalaga? Pinapakita po nito na ang authority ay hindi po tied sa isang tao lang. Ito ay office na ipinapasa. Ito pong malalim na konsepto. Hindi lang po misyon ang ipinasa, kundi authority. In 2 Timothy chapter 2 verse 2, what you heard from me, entrust to faithful men. Ito po ay malinaw na chain. Apostle, next leaders, next generation. Ito po ang chain ng authority na napakaklaro po. Mula kay Jesus, papunta sa mga apostles, papunta sa mga bishops, papunta sa mga priest. Hindi po ito theory. Ito po ay historical reality ng simbahan. Now, ang authority po ng pari ay hindi po galing sa sarili niya, kundi galing po sa linya na umabot hanggang kay Kristo. Ang tanong po na hindi matatakasan, ang self-proclaimed pastor ba may apostolic succession? May historical continuity ba? May authority ba na galing sa mga apostol? Kung titingnan man po natin ang background, ang pinanggalingan ng kanilang founder, makikita po natin na hanggang sa founder lamang. At hindi po ito konektado sa ating Panginoong Kristo. Ito po ay sariling desisyon lamang nila. Kung gusto mo ng tunay po na kapatawaran, lalapit ka sa hindi po self-appointed, kundi sa inatasan mismo ni Kristo. Maliwanag po yan. Now, bakit pari po ang dapat nating lapitan? Well, kung ako pong tatanungin, ito pong diretsong sagot. Lalapit ako sa pari dahil sila ang inordinahan at inatasan ni Kristo. Bakit pari? Dahil sila po ay ordained, hindi po self-appointed. May apostolic authority na galing po sa linya ng mga apostol, may sacramental power, hindi po opinion lang, kundi grace. Linawin po natin ito. Hindi po yan dahil sa galing nila, hindi po yan dahil sa bait nila, hindi po dahil sa personalidad nila, kundi dahil po sa grace ni Kristo na gumagana sa kanila. Now, ito po ang pinaka-importanting linya. Kapag lumalapit ka po sa pari, hindi po tao ang nilalapitan mo. Si Kristo ang kumikilos sa pamamagitan niya. In 2 Corinthians chapter 5 verse 20, sinasabi dito, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. Hindi po sila replacement ni Jesus. Sila po'y instrument ni Jesus. Hindi ka lumalapit po sa pari para sa tao. Lumalapit ka kay Kristo sa paraang kanyang itinakda. Maliwanag po yan. Now, ang confession ba ay nasa Biblia? Well, in James chapter 5 verse 16 sinasabi dito, confess your sins to one another. Pansinin niyo po ito. Hindi po dito sinasabi na sarili mo lang ang kausapin. Hindi po dito sinasabi na tahimik ka lang. Hindi po dito sinasabi na ikaw na bahala. Ang sabi po dito, confess.
Ano pong ibig sabihin nito? May external act, may pagpapahayag, may nakakarinig. Hindi po ito purely private. Now, isa pa po sa patunay, in James chapter 5 verse 14 to 15, sinasabi dito, call the elders, and if he has sinned, he will be forgiven. Hindi po dito sinasabi na call your feelings. Ang sinasabi dito, call the elders. Ito pong malinaw na katotohanan. Ang confession ay biblical, communal, may authority na involved. Now, isa pa po sa mga argumento nila na Diyos lang ang nagpapatawad. Well, tama naman po yun. Diyos lang ang nagpapatawad. Pero ang tanong po natin dito, paano niya ginagawa? Hindi po directly lang lagi. Gumagamit po siya ng mga instrumento. Mga halimbawa po nito is preaching. Tao po ang nagsasalita, hindi ang persona ng Diyos. Ang baptism, tao po ang nagbabautismo, hindi ang Diyos mismo. Sa Bible, tao po ang sumulat, hindi ang Diyos. Pero sa lahat po ng ito, ang Diyos po ang gumagawa. Gumagamit siya ng mga instrumento para maisagawa ito. Maliwanag po yan. Ganon din po sa confession. Pari ang nakikita mo, pero si Kristo ang nagpapatawad. In John 20:23, sinasabi dito, whose sins you forgive or forgiven. Kung Diyos lang po ang nagpapatawad, bakit niya ito ipinasa sa tao? Well, dahil gusto niya na maging visible, tangible, at magkaroon po ng real encounter. Hindi mo nililimitahan ang Diyos. Sinusunod mo lang ang paraan na pinili niya. Hindi po ikaw ang dapat masunod, kundi kung ano po ang nais ng Diyos ang itinayo mismo ng Diyos na pamamaraan pagdating po sa confession. Ngayon, maging totoo po tayo. Kapag wala pong authority, kahit sino po pwedeng magsabing, ako, pastor, ako, leader, ako ang tama. Ang resulta po nito, walang assurance, walang accountability, walang continuity, walang apostolic succession. Now, ito pong tanong na hindi po matatakasan. Sino ang mas dapat mong lapitan? Ang self-appointed na walang pinanggalingan? Or ang apostolic authority na galing kay Kristo? Kayo na rin po makakasagot. Ito po sinasabi in 2 Peter chapter 1 verse 20, no prophecy of scripture is of private interpretation. Hindi po pwede ang sarili kong interpretasyon, sarili kong authority. Hindi po yan tama. Ito po ang malinaw na babala. Kung wala pong authority, chaos ang kalalabasan. Now, pagdating naman po sa kanyang sinabi na mag-repent ka lang, sapat na yan. Tama ba ito? Hindi po. Kulang. At kailangan po natin itong sabihin ng malinaw. Bakit kulang? Dahil po ang sinasabi nilang repentance only ay hindi po buong plano ni Kristo. Ano pong repentance? Pagbabago ng puso, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. In Acts chapter 3 verse 19 sinasabi dito, repent and turn back. Yes, kailangan po ng repentance at walang kapatawaran kung walang pagsisisi. Pero makinig ka po dito. Ito po ang critical na point. Ang repentance po ay internal. Nangyayari po ito sa puso, sa isip, sa konsensya. Hindi po ito nakikita. Hindi po ito nasusukat. Well, ang problema po dito, kung repentance lang, paano mo malalaman na pinatawad ka na? Base lang ba yan sa feelings? Base lang ba yan sa sariling isip? Delikado po yan. Ngayon, ano po ang confession? Ito po ay external plus sacramental. May pagsasabi po ng kasalanan, may tumatanggap, may nagbibigay po ng absolution, may visible sign of forgiveness. Ang malinaw po na katotohanan, hindi lang po gusto ni Jesus na magsisi ka. Gusto niya na matanggap mo ang kapatawaran sa paraan na kanyang itinatag. Now, ang repentance po prepares your heart. Ang confession completes the encounter. Kaya ito po ang pinakaayaw ng tao. Bakit mahirap ang confession? Kasi nakakahiya. Kasi masakit. Kasi nakakababa ng ego. At doon na po pumapasok ang tunay na problema, ang pride. Ayaw po ng tao sa confession, hindi po dahil mali ito, kundi dahil masakit sa pride. In James chapter 4 verse 3 sinasabi dito, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang confession ay act of humility. Ang taong ayaw mag-confess, madalas po ayaw magpakumbaba. In Catechism of the Catholic Church 1461, sinasabi dito, ang pari ay may authority to forgive sins. Linawin po natin ito. Hindi po sariling kapangyarihan yan. Hindi po personal ability. Ito ay delegated authority from Christ. Parang ambassador po yan. Hindi siya ang source, siya ang representative. Kaya ngayon ka-curious, sagutin po natin ng diretso. Lalapit ka ba sa pare? Malinaw pong sagot. Yes. At wala pong pag-aalinlangan. Bakit? Dahil ang paglapit sa pare ay biblical, nasa scripture,
Historical, mula sa mga apostol, apostolic kasi may lineage, at Catholic kasi turo ng simbahan. Hindi po sapat na ako lang at si God. Dahil po sa Jesus mismo ang nagsabi, whose sins you forgive are forgiven them. Maliwanag po yan. Naglagay po siya ng paraan, hindi tayo po ang mag-iimbento ng sarili nating paraan. Maliwanag po yan. Kaya kung gusto mo ng tunay na kapatawaran, lalapit ka sa paraan ni Kristo. Kung gusto mo ng assurance, lalapit ka sa authority niya. Kung gusto mo ng tunay na encounter, lalapit ka sa kanyang simbahan. Kung ang kasalanan po ay totoo, kailangan din po ng tunay na kapatawaran. Kung si Jesus ang nagbigay ng authority, hindi po natin ito dapat tanggihan. Kaya hindi po ako lalapit sa kung sino-sino lang. Lalapit ako sa mga inatasan ni Kristo, ang ating mga kaparian. Kung sangayon po kayo sa video nito, i-comment po sa ibaba. To priest, I'll go for confession. Please like and share at supportahan po natin ang ating YouTube channel. Ang link po ay nasa description. God bless po sa ating lahat.